Creeping discontent and disgust among the people will galvanize and spread in the entire archipelago. And unless these forces of darkness stop on their destructive path, there will be another political upheaval that will shake the foundation of our society, with the sovereign people exercising their inherent right to remove those they have placed in power. They must learn the lessons of the past, lest the present place them in the dustbin of history and bury them in disgrace and into oblivion. Ayun, Attorney Sam. Ang pinakapunto ko dyan, kasi nga yung ginagawa nila kay Inday Sara, talagang obvious na gusto lang talaga siyang i-disqualify. Wala namang ibang rason eh. Kasi yung ginawa nila mula sa poll, talagang geared towards her elimination sa 2028. At sapagkat ang pinakamalakas na supporter niya, yung kanyang ama, sinama na siya. Kaya nakikita mo yung dalawa pinagsama nilang congressional hearing sa extrajudicial killing sa tatay niya at sa kanya naman sa confidential funds. Kaya obvious na obvious at yung mga puwersa na kalaban ng mag-ama, nagsama-sama. There is an unholy alliance between and among the three groups na ang common enemy nila yung mag-amang Duterte. Sapagkat yung mga yan, yung kaliwa, yung grupo ng Dilaw at yung grupo ng mga kaalyansa ng administrasyon, yan tatlong lahat na yan, habang totoo na iba-iba ang mga ideolohiya nila, iisa lamang ang kanilang layunin. Yung kaliwa, kunin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbagsak ng gobyerno at papadaan nila yan sa karahasan, violence. Ano sila? Nagre-rebellion sila. Yun namang dalawa, yung Dilaw, gusto nilang makabalik sa kapangyarihan sapagkat na-repudiate sila ng mga nakarang halalan eh. Iba na diretso, iniduro nga ang tawag. At yung pangatlo naman, gustong manatili. So lahat ng tatlong yan, iisa lang ang layunin, makuha ang political power. And they had to unite kahit na hindi sila nag-uusap, pwersado sila na magkaisa para pabagsakin ang pinaka-sagabal sa kanilang political agenda. At sabi ko, pag yan tinuloy-tuloy ninyo, at sa tingin ko naman itutuloy nila, unless na ma-realize ng Presidente Marcos Jr. na pag tinuloy nila yan, diyan magsisimula ang katapusan ng mga kalokohan ng mga kalyado niya. Mm-hmm. Sapagkat yung binasa mo kanina, talagang talamak na masyado nang kumalat yung pagka-diskontento ng mga tao. Unang-una, sa kanilang araw-araw na pag-inog ng buhay, na talagang alam naman natin lahat yun, lahat tayo nakakaranas noon. Yung mataas na presyo ng lahat ng pangunahing bilihin, magmula sa kakainin mo, sa gamit mo sa langis, lahat yan. Apektado lahat kasi ang oil, pag ikaw'y tumingin sa bahay mo, lahat konektado yan. Yung mga furnitures dyan, puro galing lahat yan sa gawa. Pag ginawa mo yun, kailangan mo ng langis. Yan, napakataas na, di ba? Kaya apektado lahat, may mga bilihin. Pagkatapos, ang problema pa, yung mga magsasaka, yung mga ordinaryo manggagawa, magsasaka, hindi rin natin natutugunan. Maliban pa sa yung pinapangunahing problema ng edukasyon, na ang sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga politikong na ilalagay natin sa kapangyarihan na puro pang sarili ang kanilang binibigyan pansin at hindi ang kapakanan ng bayan. So, lahat ng yan, lumalawak. At pag yan ay lumawak,
at nakikita pa nila yung kanilang inaasam-asam na ginawang pagbabago ng ama na gusto nilang ituloy na hindi natuloy. Gusto nilang kunin yung anak naman sapagkat nasubukan na yung anak. Pag yun ay sinira mo, talagang mag-aalsaya. Magkakaroon talaga ng pag-aalsaya. At sana makita ni Presidente Marcos Jr. na pag tinuloy nila yan, yun ang kanilang simula ng katapusan. Pag hindi nila tinuloy, tatagal pa siya ng 3 taon. Meron siyang pagkakataon na baguhin niya. Ang galing niya, yung mga nangunguna sa korupsyon, nangunguna sa paglabag, sa saligang batas. Otherwise, talaga magkakaroon tayo ng bagong kalakarang pampolitika dito sa ating bansa. At kailangan, itong mga taong ito, nakita naman nila yung kasaysayan natin na merong katapusan ang katiwalian, merong katapusan ang pag-aabuso, merong katapusan ng paglalabag. Pag hindi nila natutuhan yun, dapat alam na nila yun. Natanggal si Presidente Marcos Sr., natanggal si Erap. Di ba, pinakulong pa natin si GMA, mabuti, na-absuerto. Yung leksyon na yan, pag hindi mo yan natutuhan, maniwala ka, yung pangkasulukuyan ang magiging mitya upang ikay tanggalin. Sapagkat yung mga tao na naglagay sa iyo sa kapangyarihan, merong katutubong kapangyarihan at karapatan na tanggalin ka sapagkat sila ang naglagay kung hindi mo na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. And Attorney Sal, sa kabila ng mga paninira kay VP Sara, nangunguna pa rin ito kay BBM na may pinakamataas na approval at trust rating. Sa Pulse Asia survey noong November 26 to December 3, nakakuha ito ng 50% approval ratings, mas mataas kumpara sa 48% ni BBM. Mas mataas rin ang trust ratings na nakuha ni VP sa 49% kumpara sa 47% ni Marcos. Bagamat mas mataas pa rin ito kay BBM, ay malaki rin ang ibinaba na approval at trust ratings ng Vice Presidente kumpara noong September. Pero gayon po, Attorney Sal, nananatili pa rin yung nasa mataas at nangunguna pa rin siya sa approval and trust rating sa ating mga kababayan despite the noise, Attorney Sal, the political noise and mga paninira and all those impeachment cases filed against our Vice President. Natural lamang na magkaroon ng pagbaba. Pero kung makikita natin, kahit bumababa yan, siya pa rin ang pinakamataas na pagtanggap ng taong bayan. At yan, mababago yan pag tinuloy-tuloy nila ang pang-aapik kay BP Inday Sara. Well, Attorney Sal, maliban sa iyo, kasama mo rin sa Manila Times na kolumnista si former Senator Kate Tatad. At sinasabi dito na may titulong Marcos must uphold order but avoid any overkill. Basahin ko lang yung ibang bahagi ng kanyang column, Attorney Sal. Sabi niya, and I quote, the 4 House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts want former President Rodrigo Duterte and several close political associates criminally prosecuted for crimes against humanity, following their extended hearings on his drug war, offshore gaming, and the illegal drug trade. This is by far the biggest blow to hit the Duterte camp. This threatens to become much bigger with the filing of a 3rd impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in the House of Representatives. If the total number of filers rises to 1/3 of all the members of the House, the verified articles of impeachment are automatically forwarded to the Senate for trial without the need for a House floor debate. Apparently, the 3rd complaint failed to produce the needed numbers, so the Duterte camp has gained some breathing space. But the Quad Committee recommendation may have put President Ferdinand Marcos Jr. in a bind. Until now, Marcos has protected Duterte from being criminally investigated for his alleged crimes. He has officially resisted the demand of the International Criminal Court at The Hague to investigate the former president for the extrajudicial killings in his bloody drug wars, saying his government
has assumed full responsibility and jurisdiction over the same crimes. We have seen very little proof of this, but the Quadcom recommendation now compels Marcos to decide whether or not to file criminal charges against his predecessor. This is the current challenge. The stated statement says he asked the Department of Justice to study the Quadcom recommendation from August 16 to December 12. The four House committees conducted 13 hearings on the interrelated subjects and came out with a 43-page report containing the said recommendation. It is our first time in our history that four congressional committees have conducted joint inquiries in aid of legislation and ended by calling for the prosecution of a former president and his closest political associates. We must presume that DOJ has closely followed these proceedings and may have already taken a position on the hearings. It is not easy to explain how these inquiries in aid of legislation could possibly produce a mandate for criminal prosecution, but it might be even more difficult for Marcos Jr. to explain his position if he ignores or denies the Quadcom recommendation. If Marcos decides to file charges against Duterte and his allies, it will be the first time the former president would be prosecuted for criminal offenses by his immediate successor. Until now, every new administration has tried to apply an informal sort of amnesty on the unpunished crimes committed in office by its predecessor. Thus, those who had come to power via unconstitutional means were allowed to drift away unpunished after their term. Ano sa tingin mo ang magiging hakbang nga ni President Bongbong Marcos sa naging desisyon ng Quadcom at sa kanilang rekomendasyon na i-prosecute nga si former President Rodrigo Duterte? Una-una, tingnan natin yung sinasabi niya tungkol sa impeachment. Alam po ninyo, mukhang hindi nakukuha ng mga sumusuri kung ano talaga ang nature ng impeachment. Ang masyado silang nagko-concentrate sa getting the 1/3, the 2/3, kung tutuloy o hindi. Nakakalimutan nila na kaya inihay ng impeachment by the three camps, mas matindi yung epekto ng the mere filing, gaya ng sinabi ko sa artikulo. The mere filing is a propaganda tool to destroy the character, the reputation, the integrity of this leading candidate sa 2028. Yun ang purpose talaga, sirain mo. Kaya sabi ko sa artikulo ko, regardless of the success or failure, successful na sila. Sapagkat the mere filing nga, sinisiraan mo na. At ang target niya, ang target ng impeachment talaga, yung mga nakapag-aral. Kasi yung mga nakapag-aral, yung middle class, yung mga nakakuha ng degree, yan ang mga matatalino. May aral At yung mga yan, ang problema dyan sa mga yan naman, hindi naman mga abogado yan. Hindi kaming mga abogado, nalalaman namin, naiintindihan namin kung merong basehang legal sa saligang batas, sa anumang batas, ang paghain ng isang demanda. But yung mostly educated people, hindi nila naiintindihan yan. Para sa kanila, yung napapanood mo dyan sa congressional hearing na yan, yung mga pinapakita, ang dating sa kanila parang totoo. Hindi naman kasi mga abogado yan Kaya itong mga yan, sila yung mga influencers na tinatawag. They have their own sphere of influence sa kanilang mga lugar, kanilang mga probinsya, kanilang mga syudad, kanilang mga grupo. So pinag-uusap-usapan nila yan. Kaya makikita mo, bumabagsak ang rating ni Inday Sara. Kasi nga, marami naniniwala sa mga higher-ups. Pero sa masa, nahihirapan sila dyan. Hindi nila makuha yan Yan talaga ang target nila. Hoping na since influencer sila, alam mo naman ang mga kababayan natin na walang aral, naniniwala sila kung sino ang kanilang mga bossing, kung sa asyenda yan, kung sa mga lupang malalaki, kung sino nagpapatamo niya, kung sino ang ang papakinggan nila at papaliwanagan sila, susunod sila doon. Maliban pa sa
sila ay susceptible, vulnerable sa mga ginagawang panunuhol. Yung ayuda, suhul yan sa boto nila. Di ba? Yung bagay na yan ang hindi naiintindihan ng sumusuli. Na yung pag-file lamang ng impeachment, yun ay paninira na yun. Para nga itong si Inday Sara, hindi na paniwalaan at wag nang botohan sa 2028. Kung sila ay magtagumpay, madisqualify, that's a good measure for them. Pero ang target talaga nila, siraan mo na siraan yan. Kaya lang, ang problema naman nila, pag yan ay tinanggal mo, may problema kang malaki dyan, gaya na sinabi ko. It will usher in a political upheaval. Political upheaval. Yan ang nakikita, gaya na sinasabi at Rizal, yun din napapansin kahit ng ibang mga kolumnista na kasama mo sa Manila Times. But before yan, Attorney Sal, kasi nga, natalakay natin yung nakarang linggo yung possible impeachable offense na nagawa ni BBM na may kaugnayan sa US missile system na nandito sa bansa. Ang tanong na marami sa ating mga kababayan, Attorney Sal, maaari bang ihabla si BBM after sa kanyang termino? At syempre, kailangan may gumawa din nito, Attorney Sal. If ang tanong, sino ang maghahabla naman sa kanya? Di ko sino ang papalit ng gobyerno. At isa rin sa tanong, Attorney Sal, natin mga kababayan, kung patuloy daw tayo na magpapadikta sa Amerika, posible ba na tayo ang maging mitya ng gulo sa buong mundo, considering na nandito ang base militar ng mga missile at uranium? Hindi tayo mitya. Ginagawa tayong phone. Phone lang tayo Ang talagang may dyan, ang Amerikano. Ginagamit lang tayo. Tayo naman ang nagpapagamit for the interest of those who hold power now.